Aiwan, ang sakit din, hindi ko kayang mawala ka. Inay, Wenrui. How you sa inyo muna? Isasama ko muna si Weiwei sa manggagamot. Mahal, Kuya, gumising ka na, ilang beses mo pa ba siyang palolokohin? ayuan. Kinyuan. Ako ang talo. Ergongzi, hindi na nailigtas ang bata. Lola, malamang, mahihirapan ng magkaanak si Binibini sa hinaharap. Salamat, Dr. Jiang. How you? Kahit wala kang anak, ikaw pa rin ang pamilya Kin. Ang tanging pinagkakaisa ang asawa ng anak. Bata ka pa, may pagkakataon ka pang magbuntis muli. Ate, noong umalis ang kuya para sa digmaan, bata pa ako. Ikaw ang nag-alaga sa akin, Manor, sa akin at sa inay. Ikaw lang ang aming kinikilala. Ayos lang. Ayos na lahat. Pasensya na, how you? Inay, gusto kong mag-isa muna. Sig. Aiwan. Alam ko, ako ang pinakamamahal mong babae. Aiwan, alam ko, ako ang pinakamamahal mo. Inakamamahal mong babae. Bumalik ka na. Kinyuan. Anong meron? Nawala ang anak natin. Nawala na, edi nawala. Kahit na ipanganak, hindi ko rin naman magugustuhan. Kung hindi dahil noong nakaraang 2 buwan, sumampa ka sa kama ko nang lasing ako. Hindi dapat magkaroon ng batang ito. Kinyuan. Hiwalayan na tayo. Tanhaoy, anong panibagong laro na naman ito? Limang taon na ang nakalilipas, kasalanan ko, hindi ko dapat kayo pinaghiwalay. Ako ang tuso at walang hiya, ako ang sumamantala sa kalagayan mo. Ngayon naiintindihan ko na. Tulad mo, taong walang pumipigil sa paraan. Magsisisi rin. Tulad ko, taong walang pumipigil sa paraan. Mayroon ding dignidad. CJ. Titignan ko kung paghiwalay mo sa akin. Sino pa ang kukuha sa'yo? Tandaan mo ang sinabi mo.
makikita pa kita sa harap ko. Huwag mag-alala, General. Mula ngayon, hindi mo na ako mahahanap. Mabuti. Ganoon kalalim ang pagmamahal ni Tanhaoyu sa akin. Paano siya makikipaghiwalay sa totoo lang? Kahit mamatay, hindi niya ako iiwan. Asawa, bumalik ka na. Matutulog ako sa silid-aklatan. Asawa, gumawa ako ng monggo at lotus seed soup. Uminom ka nito. Alam mong hindi ako iinom. Ano ba ang pagpapanggap na masipag? Palagi na pala niyang sagot mula pa sa simula, binigay na sa akin. Ako lang ang nagpahiya sa sarili ko. Ginang, halos tapos na ang pag-aayos ng mga gamit. Ito namang kasuotan sa kasal. Alisin na rin at sunugin. Ginang, ito pa ang kasuotan ninyo noong kasal ninyo ng general. Ang damit na suot ninyo noon. Susunugin din ba ito? Lahat, sunugin. Opo. Kinyuan. Naaalala mo pa ba ang pangako natin noon? Kumapit tayo sa isa't isa. Sabi ko paglaki ko, pakakasalan kita. 8 taon na ang nakalipas, ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob para mabuhay. Inay. How are you? Talagang hindi ko na kaya. Bakit mo ako iniligtas, Ginoo? Dahil ang tao kailangang mabuhay. Para makita ang sariling liwanag ng umaga. Akala ko. Nakita ko na ang liwanag sa buhay ko. Ayuan. Ito ang pinahanap ko sa buong dakilang siya ng aming samahan. Biyaya na mainit-init na jade na ginawang peres ng isdang palawit. Sana, sa hinaharap tayo'y katulad nila. Magkayakap. Magkasama habang buhay. Hindi pala lahat ng tunay na puso nagkakamit ng tunay na pagmamahal. Ang pag-ibig ko, Hindi nailigtas ang bata. Isasama ko muna si Wayway sa manggagamot. Kung iwan mo ang general na ito, sino pa ang kukuha sa'yo? ngayon wala na ang liwanag na iyon. Anak, pupunta na ang inay sa iyo at sa lola mo. Hintayin mo ang inay. Kinyuan. Bibigyan kita ng gusto mo. Ibibigay ko sa iyo ang kalayaan mo. Hindi na kita gagambalain pa. Asawa, nakauwi ka na.
Tio Wang, General, nakabalik na po kayo. nasaan si Tan Haoyu? Ilang araw nang wala ang ginang, di ko po alam. Kung saan talaga siya pumunta. Asawa. Nakakasuka tingnan ang kasuotang ito sa kasal. Tan Haoyu, gumaling ka na pala. Alam ko dapat kumpletuhin ang pagganap pero pinaghiwa-hiwalay mo pa ang paborito mong kasuotang pangkasal. Na yon. Gusto mo magpakipot-kipot? Para pilitin akong hanapin ka. Huwag kang mag-asa. Tio Wang, General, nasaan ang pampatulog kong insenso sa kwarto ko? Hindi mo ba alam na hindi ako makatulog kapag hindi ito nakasindi? ito. General, ang pampatulog mong insenso ay palaging inihanda mismo ng iyong asawa. Kanina, nang gusto kong ilagay ito para sa iyo. Napansin ko na ang insensong ito ay nawala na lahat. Para pilitin akong hanapin siya. Kinuha pa niya ang pampatulog kong insenso. Mabuti, napakabuti. General, ang samo. Nasaan ang iniinom ko araw-araw? Hindi nagdala ng saa ang iyong asawa ngayon, kaya nag-aksaya ako. At pinalitan ito ng ibang klase. Ano ang sinasabi mo? Ang sana iniinom ko araw-araw ay galing kay Tan Haoyu. Opo, General, ang iyong asawa, ang lakas ng ulan niebe. Bakit ka nandito? Mauna ka na pong umuwi. Alam ko. Nandito siya para mag-asikaso ng mga gawain. Sa panahong ito, ayaw niya akong makita. Pero maselan siya sa tsaa. Pinahanap ko ng matagal sa mga lakal. Bago ko mahanap muli ang paborito niyang tsaa mula sa daang taong puno. Alam ko rin na abala siya sa trabaho at walang oras. Kaya dinala ko ang tsaa dito. Huwag niyong sasabihin sa kanya na ako ang nagdala. Ako na ang magtimpla nito para sa kanya. Kung magustuhan niya, dadalhan ko siya nito araw-araw ng palihim. General, mahal na mahal ka talaga ng iyong asawa. Lumabas ka. Tan Haoyu, ikaw talaga. Sinusubukan mong kontrolin ang buhay ko sa lahat ng paraan. Aiwan, Saan ka nagpunta nitong mga nakaraang araw? Nawawala si Haoyu. alam mo ba, Nawawala. nagalit ba siya sa iyo? Hanapin mo siya agad. Tan Haoyu, ngayon ginamit mo pa ang nanay ko. Para pilitin akong sumunod. Napakasama ng balak mo. Hanapin mo siya agad. Narinig mo ba? Ano, noong nakaraang 2 araw, may natagpuang bangkay na lumulutang sa may ilog. Nang mahanap, ang mukha ay bulok na at hindi na makilala, ginang. Ilang araw na siyang hindi nakikita. Baka ang bangkay na yon ay ang ginang. General, Talagang umangat na si Tan Haoyu. Natuto na siyang magpanggap na patay para ipilit ako. Sabihin mo, magkano ang binigay niyang pilak sa inyo? Para sabihin sa akin ang balitang ito. wala po. Wala kaming natanggap na pilak, General. Ako rin, noong araw ng pahinga ko, narinig ko mula sa opisina, sila ang nagsabi, na may hinila silang bangkay ng babae sa may ilog, at hindi nila malaman kung sino. Tama na. Huwag nang magpaliwanag. Kayo, mula ngayon, lumayas kayo sa Kinmanor. General. Aiwan. Mabuti naman, sa wakas, magkasama na tayo. Wait, hindi dapat magkalapit ang lalaki at babae. May pamilya na ako. Aiwan, hindi ba't nakipaghiwalay ka na? Ano ang sinasabi mo?
10 araw na ang nakalilipas, isinumit na ng ate ang kasulatan ng paghihiwalay sa opisina. Ngayon, alam na ng buong lungsod na kayo ay naghiwalay. Hindi maaaring totoo na nakipaghiwalay siya sa akin. Aywan, talaga bang umibig ka sa kanya? Tanhaoyu. Hindi ba't araw-araw mo akong pinapanood para isuot ang dalawang isdang agimat? Hindi ba't kinamumuhian mong makita akong kasama si Weiwei? Kaya't itatapon ko itong agimat at sasamahan siya. Tingnan ko kung hanggang kailan mo makakaya. Paano ako may ibig sa kanya? Tanhaoye, sa pagkakataong ito, hindi mo na maagaw si Aywan. Aywan. Ilang beses ka nang nawala sa sarili ngayong gabi. Paumanhin. Medyo abala ang mga gawaing militar nitong mga nakaraang araw. Aywan, tulungan mo akong magbalat. Gusto ko lang kumain ng alimangong nabalatan na. Sabi ng ina, paborito mo ang alimango pero ayaw mong magbalat. Mas pipiliin mong magtiis kaysa kumain. Buti na lang gusto kong magbalat, sa hinaharap, ako na ang magbabalat para sa iyo. Ano ang nangyari? Magbalat ka na. Ano ang nangyari? Tingnan ko. Hintayin mo ako. Mag-ingat ka, ito ang kamay ng unang general ng Xiago. Ang kamay ng commander ng Celestial Strategy, alam mo ba? Hagkan mo lang, okay na. Bata ka. Aywan, bakit ka naman nag-isip ulit? Mountain Princess. Ay, ito pala ang ikalawang anak na babae ng pamilya Tan. Kakasira mo lang sa pagbubuntis ng ginang Heneal, tapos ngayon. Nandito ka na naman para manligaw sa General. Ang kapal talaga ng mukha mo. Ngayon, nandito ka na naman para manligaw sa General. Munting prinsip, wala po akong ginawa. Ano, mali ba ang sinabi ko? Beyu. Hindi sinasadya ni Weiwei noon. Huwag mo siyang pagbintangan. Kinyuan. Hindi sinasadya, paalang sa isang babae. Ginago mo ang kapatid na babae. Baliw ka ba? Baiyo, nakalimutan mo ba? Paano pilit ako yun? Napakasalan siya. Kaya ngayon, anumang mangyari sa kanya, kasalanan niya yon. Kinyuan, huwag mong kalimutan. Noon, ikaw ang nagmakaawa para kay Tanwiwi. Kaya ka nagpakasal. Pero si Tanwiwi, pagkatapos gumaling, nagwawala. Iligtas siya, nahulog ka sa bangin. Nabali ang paa, at nabulag. Nasaan siya noon? Bata pa ako noon, hindi ko alam ang ginagawa ko. Tumahimik ka. Noong sinabi na manggagamot na bulag ka na, at baka hindi ka na makakabangon. Nasaan siya? Ang nasa tabi mo noon, nag-aalaga sa'yo, ay ang iyong asawa, si Tan Haoyu. Ano ang sinabi mo? Mahal, huwag mo nang bugbugin. Huwag mo akong hawakan. Lumayo ka. Umalis ka. Mahal. Ayos lang to. Lilipas din ito, magiging maayos ka. Magiging maayos ang lahat. Nandito ako para sa'yo. Nandito lang ako para sa'yo. Magiging maayos ang lahat. Ang kasama ko noon. Si Weiwei yon. Bakit mo sinasabing si Tan Haoyu? Pinag-utos ni ate na magpanggap kami. Para hindi mo malaman. Ate, ano ang sinasabi mo? Gusto mong tulungan ka naming magsinungaling sa kanya? Nung narinig ni Kinyuan ang boses ko, nagwala siya at ayaw magpagamot. Minsan nang hindi sinasadya.
Narinig niya ang boses ni Tan Weiwei, sumunod agad siya. Wenrui, munting prinsipe, ang hiling ko lang ay makakuha siya ng mas mabuting paggamot. Kaya pakiusap. Makipagpanggap kayo sa akin. Kunwari na lang. Si Tan Weiwei ang nag-aalaga sa kanya. Tulungan niyo ako. Ginaganyan ka na ni kuya. Mabait ka pa rin sa kanya. Ete, bakit mo ginagawa to? Talaga naman. Siya ang pangunahing mandirigma at iniligtas niya ang buhay ko. Bayad na dapat ang utang mo sa kanya. Ilang taon na ang lumipas. Swerte niya't hindi niya alam. Pero kahit ganun, hindi kanya pasasalamatan. Hindi ko kailangan ng pasasalamat niya. Ang gusto ko lang ay gumaling siya agad at bumalik sa digmaan. Maging muli ang dakilang mandirigma, ang paborito ng langit. Ganoon talaga dapat siya. Pero bakit ngayon lang? Sinasabi sa akin. Ailan ka naniwala sa sinasabi namin? Ilang bises na naming sinabi, ayaw mo maniwala. Weiwei. Ikaw ba yan? Weiwei. Dumating ka rin para bisitahin ako. Bakit hindi ka nagsasalita? Dahil babulag na ako. At lumpo, ayaw mo na sa akin. Paano ka iwan ni Weiwei? Nagmamadali lang siya, namamaga ang lalamunan. Aya hindi makapagsalita. Kuya, nitong mga nakaraang araw, siya ang laging nag-aalaga sa'yo, si Tan Weiwei na inaasam-asam mo. Sabi ni ate, ang mahalagay gumaling ka. Apat siya sa'yo. Matagal na itong nangyari, hindi niya sinabi. Ngayon lang. Sa ganitong pagkakataon. Gusto niya ng tamang pagkakataon para makuha ang puso ko. Kinyuan, nababaliw ka ba? Aminado na si Tan Weiwei. Ano pa ang pinaglalaban mo? Weiwei. Noong tinanong ko tungkol sa pagkabulag ko, bakit mo sinabing ikaw ang kasama ko noon? Naiinggit ako kay Tan Haoyu. Siya ang kumuha sa'yo mula sa akin. General Qin. Sa buong mundo, walang sinuman ang mas nagmamahal sa'yo kaysa kay Tan Haoyu. Kinamumuhian ko ang panloloko. General ng chance. Ako'y isang alagad ng korte sa Kyoto. May bagay na kailangang iulat sa inyo. Ano yon? Sabihin mo. Ano? Anong kasalanan ang ginawa ni Tan Haoyu? Paglalabag ba o pagsunog? Hindi po. General ng chance. Ito po ay ayon sa investigasyon, ang inyong asawa ay tumalon sa ilog 10 araw na ang nakalipas. Sumama po kayo sa amin sa korte upang kilalanin ang bangkay. Tumalon sa ilog? General ng chance. Pakidamayan po ninyo. Tan Haoyu. Malaki ang laro mo ngayon. CJ. Binayaran ka pala ni Tan Haoyu. Alam mo ba na mas mabigat ang parusa sa korupsyon? Magpasa ng maling balita. Gusto mong mamatay? General ng chance, wala po kaming kasalanan. Hindi po namin magagawa yon. Totoo po. Kanina lang, may natagpuang bangkay ng babae sa tabi ng ilog. Ayon sa investigasyon, malamang na siya ang inyong asawa. Hindi pwedeng mamatay si Tan Haoyu. Kahit mamatay ang lahat ng tao sa mundo, hindi magpapakamatay si Tan Haoyu. Nag-arkila ka pa ng mga tao para sa drama na ito. Gusto mo lang akong hanapin, di ba? Sabihin mo sa kanya. Hindi pwede.
At saka, magkano binayad sa inyo ni Tan Haoyu para magdula? Dodoblehin ko. Tiyan si Shangjiang, mga kaibigan, talagang wala kaming nakuha, walang pera. Tumigil ka. Narito ang 1,200 tael na pilak, bumalik kayo at sabihin sa kanya. Kung hindi pa siya uwi ngayon, huwag na siyang bumalik kailanman. Aiwan. Hoy! Parang nakita ko kanina si Tiyan si Shangjiang. Ang babaeng nasa kabilang panig niya, hindi yun ang asawa niya, di ba? Kilala mo pa ang asawa ng general? Siyempre, 5 taon na ang nakalipas. Nahulog si Qin Yuan sa bangin. Bulag at pilay, lahat ng tao ay naghahangad sa kayamanan ng Qin family. Gusto nilang magpetisyon para tanggalin siya sa pwesto bilang general, kunin ang kanyang kapangyarihan sa militar, at hati-hatiin ang yaman ng Qin family. Dahil dito, ang asawa ng general ay personal na humingi ng tulong sa akin. Humingi rin siya ng tulong sa akin. Tulungan mo akong ipasa ito. Noong panahong iyon, si Qin Yuan ay bulag at pilay, lubog sa kawalan ng pag-asa. Hindi makakita ng sinuman. Tulungan mo lang ako, ipasa mo ito para sa akin. Si Tan Haoyu ang tumayo. Upang makipag-ugnayan sa mga opisyal, tumayo para sa Qin Yuan at ang Qin family. Naubos ang kanyang dote, pati ang karamihan sa mga tindahan. Na iniwan sa kanya ng kanyang ina sa Silver Moon Chamber of Commerce ay isinangla. Noon pa man, nagtaka na ako, hanggang saan magagawa ng babaeng ito para sa kanyang asawa. Kaya sinadya kong pilitin siyang uminom kasama namin. Hanggang sa magdugo ang kanyang bibig. Hindi ko inaasahan na pagkatapos magdugo sa labas, agad siyang bumalik, at uminom pa rin kasama namin. Sa totoo lang, noong panahong iyon, hanggang saan nagawa ng babaeng ito para sa kanyang asawa. Gusto ko siyang matulog. Ngunit matigas ang kanyang ulo at ayaw pumayag. Mas gusto niyang uminom hanggang sa magdugo at mawalan ng malay. Sayang. Tiyan si Shangjiang. Si Lai Fengqiang, di ba? Pinakamatagal bukas. Gagawin ko ang lahat ng paraan upang wasakin ang iyong pamilyang Li at mawalan ng lahat ng ari-arian. Aiwan. Nasugatan ang iyong kamay. Aiwan, bakit mo tinulungan si At? Mahal mo ba siya? Si Tan Haoyu ang asawa ng general na ito. Siya ang kumakatawan sa mukha ng Qin family. Kaya't kung inaapi nila siya, inaapi nila ang general na ito. Ngunit hindi na siya ang iyong asawa. Ngayon, ang nakakasagabal na si Tan Haoyu ay wala na. Basta't makasal lang ako kay Qin Yuan dahil sa pagmamahal niya sa Qin. Tiyak na mayaangkin ko ang buong Qin estete. Aiwan, pakasal na tayo, gusto kong maging asawa ng general ng legal. Hindi pa kami naghihiwalay. Mahal na mahal niya ako. Paano niya ako tatalikuran? Aiwan, isinumit na ni At ang annulment sa otoridad. Seryoso siyang maghihiwalay sa'yo. Ayoko maniwala. Aiwan, General, ano po ang hinahanap ninyo? Nasaan ang mga gamit ni Tan Haoyu? Bakit wala na? General, 10 araw na ang nakalipas. Dinala na po ni Mrs. Lahat ng kanyang gamit. Mahal, kain na tayo. Tan Haoyu, seryoso ka pala ngayon.
Mahal, sana gumaling ka agad. Sa tulong ng insenso na ito, makakatulog ka ng mahimbing. Sana gumaan ang pakiramdam mo sa mga bulaklak na ito. Tan Haoyu. Dinala mo lahat ng gamit mo. Totoo bang maghihiwalay tayo? Hindi mo ako niloloko. Hindi mo ako pinipilit na magbago. Talagang. Maghihiwalay tayo. Hindi. Hindi kita hahayaang umalis ng ganun-ganun lang. Hindi ko papayagan. Wenrui. Tan Haoyu, saan ba siya nagpunta nitong mga araw? Ikaw ba ang nagtatago sa kanya? Pinapunta mo siya sa summer house sa labas ng lungsod. Sabihin mo sa kanya may mga natitira pang gamit niya dito sa estate. Pabalikin mo siya agad para kunin ang mga ito. Kuya, isa kang gago. Wala akong kuya na. Walang puso tulad mo. Sa panahong ito, ganito pa ang trato mo kay ate. Tao ka pa ba? Anong ginawa ko sa kanya? Kahit mamatay man si Tan Haoyu, linisin muna niya ang estate ko bago siya mamatay. Ikaw, Huwag mong dudumihan ang lugar ko. Huwag kang mag-alala, Qin Yuan. Makikipag-ayos ka sa kanya. Huwag mo siyang takutin. Huwag mo siyang pagalitan. nasaan ang gamit ni At? Bigyan mo ako. Nasaan si Tan Haoyu? Hindi ba sinabi ko, dapat siya mismo ang kumuha? Hindi siya makakapunta. Ano ang ibig sabihin ng hindi makakapunta? Ngayon ba, gumagamit siya ng ibang paraan para linlangin ang ibang lalaki? Para pakasalan siya muli. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Mahal ka ni ate ng ilang taon. Gusto mo bang siya, pati sa kamatayan ay hindi makatagpo ng kapayapaan? Qin Wenrui. Ano ang binigay ni Tan Haoyu sa'yo na hindi ko kayang ibigay? Gusto mo rin bang linlangin ako para sa kanya? Patay na si Tan Haoyu. Ang ate ko, ang asawa mo. Ang babaeng pinakamahal ka sa mundo, dahil sa iyo. 10 araw na ang nakalipas ay tumalon sa ilog para magpakamatay. Tama na. Bakit lahat kayo ay nasa kabilang panig ko? Para ipagtanggol siya. Magpakamatay. Paano posible yon? Tulad niya, isang taong walang pumipigil. Paano posible na magpakamatay? Kuya, alam mo ba kung gaano ka kamahal ni ate? Alam mo ba, nang nalaman niyang buntis siya ng anak mo, gaano siya kasaya? Ngunit ano ang ginawa mo? Kita mo kung paano ginagawa ang inyong anak bilang kanyang asawa. Wala kang ginawa. Ikaw ang pumatay. Anong karapatan niyang magdalang tao ng aking dugo? Una, nilinlang niya ako sa pag-asawa. Tapos, nang lasing ako, umakyat siya sa kama ko. Nang gabing iyon, ikaw ang lasing. Ikaw ang nag-utos sa utusan na papuntahin siya para sunduin ka. At ikaw rin ang nagsabi sa kanyang huwag umalis. Ang aking malamig na kuya, may ganitong malambing na side pala. Ako mismo ang hihingi sa iyo na sunduin siya. Huwag kang umalis. Congratulations, Ete. Nakuha mo si kuya. Sabi nga, maikli ang gabi ng pag-ibig. Hindi na kita istorbohin. Ete, suportado kita. Hindi ako pupunta kahit saan.
How you? Mahal kita. Hindi ako alis. Maganda ba? Hayaan mo na at hiwalay na rin kayo. Kahit hindi ko siya manugang. Siya pa rin ang pinakarespetado at pinakamalapit sa akin. Ang mga bagay niya mula ngayon, wala nang kinalaman sa iyo. Imposible, hindi ako naniniwala. General, humihingi ng pakikipagkita si GNG, Tan-er. Impossible. Mahal na mahal niya ako. Paano niya ako kayang iwan talaga? Hahanapin ko siya, talagang hahanapin ko siya. Ina, Alam mo pa palang may ina ka. ina, saan napunta si Haoyu nitong mga araw? Paano ko malalaman? Aywan, kumakalat sa buong lungsod nitong mga araw. Nahiwalay na kayo ni Haoyu. Ano ba talaga ang nangyari? 5 taon nang kasal sa iyo si Haoyu. Laging buong puso sa iyo asakin, ano pa ang kulang? Bakit kailangan mo pang pakasalan? Ang mapagpanggap na Tan Weiwei. Hindi mo ba sinabing masunurin siya? Ang tagal na niya, walang paramdam sa iyo, saan siya? Ni hindi ka man lang sinabihan, nagtutulungan ba kayo? Para lokohin ako. Ano ang ibig mong sabihin? Wala ka ring balita kay Haoyu. Bakit ka nakatayo dito? Ano pang ginagawa mo? Hanapin mo siya agad. Kung hindi mo siya mahahanap, huwag ka nang bumalik. Tan Haoyu talagang. Matigas ang loob mo, dinala mo lahat ng gamit mo. Umalis nang walang paalam, talagang iwan mo ako. Hindi, impossible. Sino yon? Hindi ko alam. Aywan, Nasa bahay ba si Tan Haoyu? Dalhin mo ako sa kanya. Tan Haoyu, alam kong nandito ka. Lumabas ka. Aywan, hindi mo ako hinanap dito. Si Tan Haoyu ang hinahanap mo. Aywan, Tan Haoyu. Alam kong nandito ka. Tan Haoyu. At ang kanyang ina. Aywan, ano ba talaga ang kailangan mo kay ate? Nagalit ka na naman ba sa kanya? Ito ba ang silid ni Tan Haoyu? Simula noong namatay ang ate niya at ang ina, ayaw na niyang makita kami at manirahan kasama namin. Kaya, Weiwei, hindi ba't sinabi mo sa akin na si Tan Haoyu noon, ang pagkamatay ng ina niya, ay itinuro lahat sa inyong mag-ina? At ginamit iyon bilang dahilan upang patuloy kayong pagmalupitan at pilitin kayong manirahan sa kwarto ng mga katulong. Kung gayon, bakit ngayon ang naninirahan sa ganitong kwarto ng katulong ay si Tan Haoyu? kapag nandito ang ate, syempre pinagmamalupitan niya kami. Kapag wala siya, pinapaayos kami ng tatay. Kapag nandito siya, sa ganitong kwarto siya nakatira habang pinagmamalupitan kayo. Kapag nandito siya, talagang pinagmamalupitan niya kami. Kapag nandito siya, sa ganitong kwarto siya nakatira. At doon niya kayo pinagmamalupitan, tama ba? Weiwei, huling tanong ko na ito sa'yo. Noon, sinabi mong si Tan Haoyu, dahil sa pagiging panganay na anak at tunay na dalaga ng pamilya,
ay iba't ibang paraan ng paghihirap ang ginawa sa inyo. Ang mga bagay na yon, totoo ba talaga ang lahat? Tan Weiwei, palagi ka palang nagsisinungaling sa akin. Wala akong ginawa, Aiwan. Hindi ako nagsisinungaling. Totoo ang lahat ng sinabi ko. Talagang pinagmamalupitan ako ni Tan Haoyu. Hindi lang ako, pati ang ina ko ay pinagmamalupitan niya. Gusto pa niyang agawin ka sa akin. Tan Weiwei, palagi ka palang gumagawa ng iba't ibang kasinungalingan. Para maawa ako sa'yo. Aiwan. Ha? General, kayo po ba yon? Sino ka? Dating tagapangasiwa ako ng pamilya Tan. Matagal na akong nagretiro at hindi na nakakabalik sa pangunahing tahanan. Sabi nila, pinakasalan mo ang panganay na dalaga. Napakagandang balita nito. Hindi ko inakala na ang pangarap ng panganay na dalaga ay natupad pala. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo na ba naalala? Mahigit 20 taon na ang nakalipas, madalas kang naglalaro malapit sa aming pamilya Tan noon. Napakabuti ng relasyon mo at ng panganay na dalaga noon. Marami kang regalong ibinigay sa kanya at ipinagtanggol mo siya. Laban sa pangalawang dalaga. Ang ibig mong sabihin ay, 20 taon na ang nakalipas, ang kapatid na babae na malapit sa akin. Ay hindi ba si Tan Weiwei? Ah, paano ito possible? 20 taon na ang nakalipas. Ang batang babae na iyong minamahal at inaalagaan ay si GNG, Haoyu. How you? Sa murang edad mo pa lang, marunong ka ng mang-api, talagang walang pagpapalaki. Wala talaga. Huwag kang makialam. Noong panahong iyon, si GNG, Haoyu, ay napakababa ang katayuan sa Tan Manor, kahit ang mga tauhan ay umasta at nang api sa kanya, sa libing ng ginang. Ikaw lang, Ginoo, ang tumulong sa kanya. Hanggang ngayon, lubos pa ring nagpapasalamat sa iyo ang binibini. Huwag kang matakot, palagi kitang ipagtatanggol. Ganito rin ang sinabi ng aking ina sa akin, ngunit siya ay namatay. At wala nang nagtatanggol sa akin. Ayos lang. Sabi ng aking ina, kapag nagpakasal ako sa isang babae, magagawa ko siyang ipagtanggol magpakailanman. Kapag ako ilumaki na, pupunta ako rito para pakasalan ka. Sa oras na iyon, ako na ang magtatanggol sa iyo. Hindi ka na kailangang matakot. Totoo ba? Tayo'y magkamay. Kapag ako'y lumaki na, pupunta ako rito para pakasalan ka. Bakit ka nandito, Bibi? Wala akong pakialam. Ang mayroon ang ete, dapat mayroon din ako. Tiyak na kukunin ko. Si Kuya Owen Yuan. Noong panahong iyon, sinabi ng Henel na kapag lumaki na ang binibini, siya ay pakakasalan niya. Noon pa man, sinabi niyang ilalabas niya siya sa Tan Manor. Hindi inaasahan na ang isang biro noong bata pa ay nagbunga ng isang masayang pag-asawa. Mabuti. Ang ibig mong sabihin ay, 20 taon na ang nakalipas. Ang kapatid na babae na nakikipaglaro sa akin ay si Tan Haoyu. Tama. Si GNG, Haoyu nga. Si Bibi, Weiwei, ay palaging nang api kay GNG, Haoyu. Minsan, itinulak pa niya siya sa isang lawa upang ipaghiganti. Si GNG, Haoyu, itinulak mo rin. Si Bibi, Weiwei sa lawa. General, mahigit 20 taon na ang nakalipas. Normal lang na wala kang alaala. At saka, pagkatapos noon, ang general ay nakipagdigma at wala sa kabisera. Kuya Aiwan. Sa wakas ay bumalik ka na rin para hanapin ako.
Bumalik na ako. Bakit ang hairpin na ibinigay ko kay Weiwei ay nasa'yo? Ito ay aking sariling hairpin. Suot ko ito mula pagkabata. Impossible. Ang butterfly hairpin na ito ay aking personal na pinili. Hindi ko makakalimutan ang mga bagay na ibinigay ko. Bakit mo naman kinuha ang aking gamit ng walang paalam? Ibinigay ko na sa iyo ang lahat ng aking mga gamit. Pakiusap, huwag mo nang agawin pa ang mga bagay ko. Kaya pala ang taong laging inaapi si Weiwei ay ikaw pala. Huwag mong pangarapin ang hindi sa'yo. Niloloko lang pala ako ni Tan Weiwei. Si Hao Yu. Ang tunay kong pinangakong pakakasalan. Sino yan? Gabi-gabi na, may lakas ng loob magtuktok sa pinto ko. Beiyu. Alam kong hawak mo ang mga lihim na gwardiyan na ipinagkaloob ng emperador. Tulungan mo akong maghanap ng isang tao sa loob ng lungsod. Walang utos ang emperador, wala akong karapatang gumamit ng mga sundalo para maghanap ng malawakan. Gabi na, sino ba ang hinahanap mo? Hinahanap ko si Tan Haoyu. Hindi ako nagkakamali, di ba? Kanina ay tinanong ko si Wenwei. Sinabi niya sa akin na tumalon si Tan Haoyu sa ilog at nagpakamatay. Hindi ako naniniwala. Siguradong nagsisinungaling siya. Ngayon ay nalaman ko ang ilang bagay. Sa madaling salita, tulungan mo akong hanapin si Tan Haoyu. Paano ito posible? Mahal na mahal ka niya, paano siya? Magpapasyang iwan ka? Hindi ko alam. Akala ko siya ay nagkamali ako sa kanya. Sa ngayon, ikaw lang ang makakatulong sa akin na mahanap siya. Huwag kang mag-alala, papahanap ko agad ang mga lihim na gwardiya. Ang iyong kamahalan, nahanap na ang tao. Saan? Ang iyong kamahalan. Ang asawa ng Henel ng Chance, 10 araw na ang nakalipas ay tumalon sa ilog at nagpakamatay. Ang kanyang bangkay ay nakaimbak sa tanggapan ng munisipyo. Ayon sa hula ng mga opisyal sa munisipyo, ang asawa ng Henel ng Chance, sa gabi bago isumite ang kasulatan ng paghihiwalay, ay tumalon na sa ilog at nagpakamatay. Kinyuan. Alam kong masakit ito para sa iyo, ngunit, Tan Haoyu. Ang tigas ng puso mo. Para lang lokohin ako. Hanggang sa pinsan kong kasama ko mula pagkabata. Binayaran mo pa. Kinyuan. Ano ba ibig mong sabihin? Beiyu. Alam ko. Galit ka sa akin dahil pinabayaan ko si Tan Haoyu. Pero ako ang pinsan mo. Paano mo siya tinulungan na lokohin ako? Kinyuan, nababaliw ka na ba? Kasama kita mula pagkabata. Paano ko gagawin yon? Biro-biro lang. Kahit anong sabihin mo, hindi siya magpapakamatay. Walang mas nakakakilala sa kanya kaysa sa akin sa mundo. Matatag siya. Matyaga. Paano siya magpapakamatay bago pa makuha ako? Tama. Hindi siya magpapakamatay. 5 taon niya akong itinali sa kanya. Paano siya magpapakamatay? Hindi ako naniniwalang magpapakamatay siya. Baiyo, tawagin mo siya. Tawagin mo siya rito, kakausapin ko siya, sige na. Naisip ko na, hindi na ako maghihiwalay, tawagin mo siya. Kakausapin ko siya. Kinyuan. Kalmahan mo, alam kong masakit, pero ngayon. Patay na siya. Paano ko siya tatawagin para kausapin ka? Peke, lahat peke. Kinyuan, noong buhay pa ang asawa mo. Hindi mo siya pinahalagahan, ngayong wala na siya, nagwawala ka. Sage. Akala mo niloloko kita? Nasa opisina ang asawa mo ngayon. Kung ayaw mong maniwala, dalhin kita, halika. Hindi na kailangan. Hindi kita kailangan. Ako na ang hahanap sa kanya. Sasabihin ko sa'yo. Ako mismo. Ang hahanap sa kanya.
Si Han Yuan. Ikaw magpadala ng 10,000 sundalo para maghanap sa lungsod. Kahit baliktarin ang buong kabisera, hanapin nyo. Si Tan Haoyu. General, walang utos ang emperador. Wala kang kapag-alak sa siya. Hindi ka ba nakakaintindi? Nawawala ang asawa ng general, hahanapin ko siya. Kailangan ko siyang hanapin, ngayon na. Hindi ka kasalanan ng pagkawan ng walang General, maaga. Tumahimik ka. Ako ang mananagot kung may mangyari. Ikaw, umalis ka na at halugugin ang buong lungsod. Opo. Ano ang balita? Nahanap na po ang ginang, subalit Subalit ano? Sabihin mo na. Tumalon na po ang ginang sa ilog. Ang kanyang bangkay. Nayuwi na po ang bangkay. Gusto po ninyong makita? Ayon sa pagsusuri ng tagasuri ng patay, tiyak na ang ginang po iyon. Kuya Ayuan, hindi mo na ba ako nakikilala? Qin Yuan, dumating ka na ba para pakasalan ako? Qin Yuan, sobrang ginawa ko. Hindi ako naniniwala. Hindi magpapakamatay si Tan Haoyu. Hindi ito ang kanyang bangkay. General, mas mabuti pong makita ninyo ng sarili ninyong mga mata. General, bago tumalon sa ilog ang ginang, ang suot niyang damit ay yung regalo sa kanya nang kayo bumalik sa kabisera. Ang pulang seda asot lang baro. Sa kaliwang kamay ng bangkay, may 3 sentimetrong peklat. Malamang ay sugat mula sa sabol noong nakaraang taon. Sa kanang balikat ng bangkay, may isang maliit na itim na nunal. Tama na. Tumahimik ka. Sinabi ko nang tumahimik ka. Hindi siya si Tan Haoyu. Hindi siya. Hindi magpapakamatay si Tan Haoyu. Lahat kayo ay tumanggap ng suhol mula kay Tan Haoyu. Para linlangin ako, di ba? General, alam kong labis ang iyong paghihirap sa pagkawala ng ginang. Ngunit ito ang katotohanan. Batay sa pagsusuri ng tagasuri at sa mga salaysay ng mga saksi sa pangyayari, siya nga po ang inyong ginang. Si Tan Haoyu. Hindi. Hindi. Ayaw kong maniwala. Hindi pwedeng mamatay si Tan Haoyu.
Hindi siya mamamatay. General, Nasaan na si Tan Haoyu? Palabasin siya para makita ko. ang ating Silver Moon Chamber of Commerce, bago umalis ang ginang, pa sa dakilang ginang, ang general sa loob ng maraming taon, ay palaging tumutulong kay Tan Weiwei. Pinagmamalupitan ang aking dakilang ginang. At may mukha pa rin pumunta sa aming Silver Moon Chamber of Commerce. Ang dakilang ginang ay napakabuti sa general sa loob ng mga taon. Ngunit ang general ay, tulad ng aswang na loob, palaging nakipagnayan sa masamang gawain. Ngayon, wala na ang ginang, ano pa ang ginagawa mo rito? Anong karapatan mong sumpein si Haoyu? Tama na. Kuya, ano ba ang iniisip mo? Hindi ka dapat narito. Umalis ka na. Ako ang asawa ni Haoyu. Kalahati ng Silver Moon Chamber of Commerce ay akin. Bakit ako alis? Sasabihin ko sa iyo, hanggat nandito ako, huwag mong pangarapin na sakupin ang Silver Moon Chamber of Commerce. Wenrui. Sasabihin ko rin sa'yo. Ngayon, mas mabuti na dalhin mo ako agad kay Haoyu. Kung hindi, huwag mong sisihin ako kung hindi kita kilalanin bilang kapatid. Sino ang gustong maging kapatid ng isang bulag at walang malay na tao? Ako ay namamahala ng Chamber of Commerce ayon sa huling kagustuhan ng ED. Sa hinaharap, kalahati ng kita ng Silver Moon Chamber of Commerce ay gagamitin para sa relief at pagtulong sa mahihirap. Wala kang makukuhang kahit isang sentimo. Bakit ayaw ninyong lahat? Dalhin ako kay Haoyu. Huwag mong sabihin sa akin na patay na siya. Kung hindi, papatayin ko ang buong Silver Moon Chamber of Commerce kasama niya. Kinyuan. Patay na si Tan Haoyu. Hindi ka pa palaging nagagalit sa kanya dahil siya ay naniniksik at pumipili sa iyo. Ngayong malaya ka na, bakit ka pa naniniksi? Wenrui. Walang ganoong intensyon ang kuya. Alam ng kuya na nagkamali siya. Maraming pagkakamali ang kuya noon. Ako ang nagkamali sa pagkilala sa kanya. Ako ang nagkamali sa paghusga sa kanya. Wenrui, mahal siya ng kuya. Mahal ng kuya si Haoyu. Ang mga salitang ito, bakit hindi mo sinabi sa kanya noong buhay pa siya? Ngayong patay na siya. Bakit ka pa nagpapangga? Wenrui. Alam ng kuya na nagkamali siya. Basta dalhin mo ako ngayon kay Haoyu. Kahit ano ang gawin mo sa akin. Pwede mo akong pagalitan ng paano mo gusto. Kuya, hindi mo talaga alam kung gaano kanya kamahal. Mula nung 8 taon na ang nakalilipas, nang iligtas mo siya mula sa ilog. Parang nabaliw siyang umibig sa'yo. Sinabi ko sa kanya, Kuya, matagal nang hindi na ikaw ang lalaking nangakong pakakasalan siya. Pero matigas talaga ang ulo niya. Ano ang sinasabi mo? Anong ilog? 8 taon na ang nakalilipas, nang bumalik ka mula sa paglusob sa mga tulisan, may iniligtas kang babaeng nagtangkang magpakamatay sa ilog. Hindi mo na ba naalala? Inay, si Haoyu talaga. Hindi na makakaya. Binibini. Gumising ka, binibini. Binibini. Gising ka na, binibini. Bakit mo ako iniligtas, Ginoo? Tulad ng taong katulad ko. Kahit mamatay, walang mag-aalala. Ako ang mag-aalala. Kahit hindi ko alam ang pinagdaanan mo, pero ang buhay ay parang ilog. Laging may pagtaas at pagbaba, laging may pag-ahon at paghupa. Ang paghihirap mo ngayon, dahil nasa pinakamababang punto ka lang, pero lilipas din yan. Hindi na. Lilipas din yan. Ang paghihirap na dinaranas mo ngayon, ay magiging lakas mo sa hinaharap magtutulak sa'yo. Patungo sa mas mataas at magandang lugar. Totoo ba? Ang tao kailangang mabuhay para makita ang sarili niyang pagsikat ng araw. Nang umalis si kuya para sa digmaan, bata pa ako, tinanong ko si ate. Ano ba talaga ang nagustuhan niya kay kuya? Sabi niya sa akin. Ang lalaking nagligtas sa kanya noon ay ang binatang. Nangakong pakakasalan siya noong bata pa. Labis ang kanyang tuwa. Para sa kanya, ito na ang tadhana niya. Hindi. Hindi ko naalala.
Bakit hindi niya sinabi sa akin? Si ate, wala siyang ina mula pagkabata. Ang kanyang tiya at kapatid na babae ay laging inaapi siya, ginawa siyang taong hindi lumalaban, hindi sumasagot at walang pag-asa sa kinabukasan. Pinabayaan mo siyang. Saan ka humuhugot ng tapang para sabihin iyon? Kuya. Sis, ginawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya. Sa mga nakaraang taon, nagsula siya sa iyo ng napakaraming liham. Sabi niya, kapag dumating na ang kanyang pagdadalaga, ibibigay niya sa iyo ang kanyang pangako. Paipahayag ang kanyang nararamdaman. Ngunit ikaw, nagkamali ka. Pinagpalit mo ang huwad sa tunay. Ikaw at iyong, halos mamatay sa pagmamalupit ang babaeng iyon. Nakipag-isa ka pa. Alam mo ba, kuya, hindi naman walang pagdududa si sis. Naghanda na siyang umalis. Kung hindi dahil sa nalaman niya, nabalak si Rainy Tanwiwi ang reputasyon mo. Bakit pa niya ipipilit ang kasal? Sinisagip ka niya. Ngunit ikaw, bakit hindi ka naniniwala sa kanya? Bakit mo ginawa sa kanya ang lahat ng ito? 5 taon, buong 5 taon. Ikaw ang sumira sa kanya. Qin Wenrui. Mas mabuti ngayon dalhin mo agad ako. Kay Tan Haoyu. Kung hindi, walang sinuman ang makakakuha ng Silver Moon Guild. Kuya, ano ba ang iniisip mo? Hindi ako baliw. Sa loob ng 3 araw, isuko mo sa akin si Tan Haoyu. Kung hindi, walang sinuman ang makakakuha ng Silver Moon Guild. Qin Yuan, isa kang walang kwentang tao. Gusto mo bang mapahamak ang lahat ng nasa paligid niya? Mga tauhan, ipag-utos mo sa loob ng 3 araw. Bilhin ang Silver Moon Guild. Aywan, narinig kong bibilhin mo ang Silver Moon Guild. Sino ang nagpasok sa'yo? Aywan, hindi ko sinasadyang gambalain ka. Sa iyong mga gawain sa militar, alam mo rin na ang Silver Moon Guild, dati ay pag-ari ng kamilyatan. Noon ito ay inagaw ng ina ni Tan Haoyu. Kung pipigain mo ang Silver Moon Guild, bakit hindi? Magtulungan na lang tayo. Maaari kong ipakiusap sa aking ama na tulungan ka, upang mas mabilis mong makuha ang Silver Moon Guild. Sakto, hiwalay ka na sa ate mo. Maaari mong gawin ang Silver Moon Guild bilang handog sa kasal para sa akin. Silver Moon Chamber of Commerce. Ay kay Haoyu. Ang general na ito ay hindi magpapakasal sa'yo. Aywan, ano ba ang sinasabi mo? Hindi mo na ba ako mahal? Mahal kita. 5 taon na ang nakalipas. Ang hinahanap ng general na ito, ang dapat kong mahalin. Hindi kailanman ikaw. Ikaw ang nandaya sa akin. Ako, hindi ako. Malinaw na ikaw ang unang nagkamali. Dahil sobrang mahal kita, tinanggap ko na lang. Ako ang nagkamali. Ako ang paulit-ulit na nagkakamali. Ako ang sumira kay Haoyu. Ako, kasalanan ko lahat. Aywan, Umalis ka. Aywan, Mga tao, dalhin niyo ang babaeng ito. Huwag nang payagang makapasok sa Qin Mansion. Aywan, hindi mo ako pwedeng ganyanin. Aywan, Qin Yuan. Bakit mo sinisira ang Silver Moon Chamber of Commerce? Wala akong balak sirain ito. Ginagawa ko lang ito para lumabas si Tan Haoyu. Qin Yuan. Patay na si Tan Haoyu. Bukas na ang libing niya. Bakit mo winawasak ang pinaghirapan niya? Hindi ka ba nahihiya? Malinaw na dahil sa pagwawalang bahala mo. Kaya siya napunta sa ganito, ikaw ang pumatay sa kanya. Hindi. Imposible, buhay pa si Tan Haoyu. Ayaw lang niya akong makita.
Kapag nailabas ko ang balita ng pagbili, tiyak na lalabas siya. Kinyuan, mamuhay ka na lang. Sa sarili mong panaginip. Darating ang araw na magsisisi ka. How are you? Kinyuan. Samahan mo siya sa huling paglalakbay. Huwag mong pabayaan ang mga panghihinayang. Tingnan ninyo, lumabas na ang general. Wenrui, sobra naman ang pag-arte nyo. Ano ba talaga ang ibig ninyong sabihin? Hindi naman talaga namatay si Haoyue, bakit pa kayo? Nagdaos ng libing para sa kanya? Bakit mo siya sinusumpa? Kuya, nakita mo na ang bangkay ni ate. Bakit mo pa dinadaya ang sarili mo? Hindi iyon ang bangkay ni Haoyue. Hindi talaga namatay si Haoyue. General, pakiramay po. Alam naming mahirap pa sa inyo, pero di na mabubuhay ang patay. Kayo, dapat alagaan ninyo ang inyong katawan. Kinyuan. Huwag ka nang magpumilit. Si Ed ay patay na talaga. Kuya. Kinyuan. Bakit kayo nagdaos ng libing para sa kanya? Hindi siya namatay. Kuya. Hindi talaga siya namatay. Kuya, kumalma ka. Patay na si Ed. How are you? Huwag kang mamatay. Lumabas ka, sige na. Lumabas ka. Hindi mo ako pwedeng ganyanin. Hindi ka pwedeng mamatay. Bakit ka paalis nang? Malaman kong ang dami kong pagkakamali. Pag-alis mo, ano na ang gagawin ko? Paano kita mapapatawad? Paano ko sasabihin sa'yo na matagal na kitang minamahal?
Kinyuan. Doktor, tawagin ang doktor. Ngayong patay na siya, saka mo lang naisip na pagsisihan. Ano pa ang saysay noon? Kuya, huli na ang lahat, di na ito mahalaga. Buisit, ikaw ang dahilan kung bakit namatay si Haoyu. Hindi mo lang pinatay ang sarili mong anak, pinatay mo rin ang iyong asawa. Inay. Wala na ba talaga akong pag-asa? Anak. Bulag ka talaga at walang puso. Ang batang si Haoyu na napakabuti, paano mo siya mapapansin nang hindi mo siya pinapansin? Walang sinuman sa mundo na mas nagmamahal sa iyo kaysa kay Haoyu. Jade pendant. Inay, nawala ko ang pandangal na regalo na ibinigay sa akin ni Haoyu. Aiwan. Jade pendant. Ang aking jade pendant. Kailangan kong mahanap ang pandangal na regalo namin ni Haoyu. Nasaan ang jade pendant? Haoyu. Nawala na lahat. Kinyuan. Ang Jedi pendant na ito ay simula pa lamang. Haoyu. Kukunin ko mula sa iyo ang lahat ng nakuha niya. Sa iyo. General, may problema. May mga taong nakipag-ugnayan sa mga opisyal para magsampa ng reklamo laban sa inyo. Dahil sa paggalaw ng mga sundalo nang walang pahintulo. Tatay, hindi ba kayo nagkakamali? Talaga bang ang anak ng Marquess ng Zhengguo ay darating para bumisita? Siyempre, tama ako. Malapit na silang dumating. Ito ang handog ng anak ng Marquess bilang pasalubong sa pamilya Tan. Paano nangyari na ang anak ng Marquess ay nagpakumbaba para pumunta sa aming Tan residence? Upang humingi ng pakikipagtulungan? Kung pag-usapan ang Tan residence lamang. Talagang hindi ito karapat-dapat kahit maghugas ng sapatos para sa aming Zhengguo Marquess residence. Ngunit ako, bilang anak ng Marquess, ay narito upang magbayad ng utang na loob. Magbayad ng utang na loob? 3 taon na ang nakalipas. Pumunta ako sa kabisera para maglibang. Nagkaroon ng malakas na lindol. At nahulog ako sa tubig. Isang babaeng nagsabing siya ang panganay na anak na babae ng pamilya Tan. Ang nagligtas sa akin. Pagkatapos, malubha akong nasugatan at nawalan ng malay, at dinala ako pabalik sa Hilaga. Hindi ako nakapagpasalamat ng haapan. Nang maglaon, nagtanong-tanong ako. At sa buong kabisera, isa lamang ang pamilyang Tan. Kaya nang gumaling na ako, agad akong naghanap sa inyo. Tama, ako ang babaeng nagligtas sa iyo noon, ang panganay na anak na babae ng pamilya Tan. Ngunit sa palagay ko, parang hindi kayo magkatulad. Sa totoo lang, noon ay nagkaroon ako ng malubhang sakit. Nasira ang aking mukha at nang gumaling ako, nagbago ang aking hitsura. Anak na Marquess, ito ang tanging anak na babae ng aming pamilyang Tan. Napakaganda. Magandang balita na ako ay nailigtas ng isang ganitong kagandahang babae. Mukhang talagang may kapalaran ako at ang pamilyang Tan. Huwag kang mag-alala, Miss Tan, sa hinaharap ako ay magiging mabuting katulong ng pamilya Tan. Bukas ng gabi, mayroong isang mahalagang salusalo. Hindi ko alam kung may karangalan. Naanyayahan si Miss Tan na sumama? Sage, Mabuti, mabuti.
Kung gayon, ako ay lubos na naghihintay, bukas ng gabi. Haoyu, huwag kang mag-alala, lahat ng mga taong nanakit sa iyo ay hindi ko palalampasin, kasama na ang iyong masamang asawa. Haoyu, maaari ka bang bumalik? Sa buhay ko, hindi ko naisip na magkakaroon ng ganitong hirap. Nakikiusap ako, bumalik ka sa tabi ko, pwede ba? General, masama na. General, masama na. Sunong. Bilis, bilis! Dalhin ang lahat ng gamit ni Ginang palabas. General, sa bahay, wala na ang mga bagay na may kinalaman kay Ginang. Inyuan, hindi ka karapat-dapat magkaroon ng anumang bakas ng kanyang pag-iral. Kasama na ang silid na kanyang tinirahan. Haoyu. Ngayon, ang tanging bagay sa tabi ko na may kinalaman sa'yo ay ang dokumento ng paghihiwalay. Haoyi, alam mo ba? Noong ako ay nahulog sa tubig at nagpupumiglas. Sa sandaling iyon na ikaw ay sumugod upang iligtas ako. Akala ko ay nakakita ako ng diwata. Hindi mo alam kung gaano ko gusto noon na dalhin ka. Sayang lang, ikaw ay may asawa na. At lubos na umiibig sa isang walang kwentang tao. Ayokong sirain ang iyong kaligayahan. Kaya ako ay umalis. Ngunit nang makatanggap ulit ng balita tungkol sa iyo, ito ay mula sa iyong katulong, na nagdala ng masamang balita ng iyong pagkawala. Kung alam ko lang, dapat noon pa kita pinilit na dalhin. Kinyuan, ayos ka lang ba? Ano ba talaga ang nangyari? Beyu. Parusa ito ng langit sa akin. Nang umalis si Haoyu, dinala niya ang lahat ng bagay na may kinalaman sa kanya. Isang silid lang ang naiwan sa akin, ngunit ngayon, nawala na rin ang silid na yon, wala na. Sa tabi ko, ang tanging bagay na may kinalaman sa kanya ay ang dokumento ng paghihiwalay na ito. Huwag kang mag-alala, Haoyu. Kukunin ko ang lahat ng nakuha niya mula sa iyo. Makuha ang lahat pabalik. Sa wakas inamin mo, mahal mo siya, kahit na nagkamali ka ng tao. Ngunit sa araw-araw na pagmamahal niya sa iyo, ikaw naman ay unti-unting umibig sa kanya. Matagal na kitang minahal. Sabi ko na nga ba? Beyu. Namimiss ko siya. Namimiss ko si Haoyu. Ngunit hindi na siya makakabalik. Kinyuan. Hapin mo ang hinahara. Lahat ay lilipas din. Napakaraming kalokohan ang ginawa ko kay Haoyu. Mga kasuklam-suklam na bagay. Marahil kung ako'y nagdurusa. Masaya siya.
Kinyuan. Sa tingin ko ayaw din niyang makita kang ganito. Siya ang taong pinakamahal ka sa mundo. Ayaw niyang pasakitan ka. Ngunit nagpakamatay siya. Ganoon ako kamuhi hanggang sa magpakamatay siya. Ano pa ang karapatan ko? Para mahalin niya ako. How are you? General ng Chance. Ang aking prinsip ay paparito sa kabisera upang magulat at nais niyang anyayahan. Ang mga magigiting sa kabisera, mangyaring dumalo bukas sa takdang oras. Prinsip, sinabi ninyong nais ninyong humingi ng kamay ko sa angkan ng Tan. Hindi kaya. Masyadong mabilis ito. Hindi naman. Mula nang iligtas mo ako, nagkahulugan ang ating mga mata. Sa mga taong ito, habang nagpapagaling, ikaw ang laging nasa isip ko, ngunit mayroon akong kaunting alalahanin. Ano ang inyong alalahanin, Prinsip? Wiwi. Narinig ko na dati ay malalim ang relasyon mo. Kay General ng Chance. Sa'yo, pinatay pa niya ang sariling asawa. Huwag kang matakot tumanggi dahil sa angkan ng Zenggo Ohaw. Hindi, Kinyuan nang. Siya'y nahulog sa bangin. Sinadya kong itulak siya. Sinadya mong itulak siya sa bangin. Prinsep, hindi ninyo alam. Napakabusisi ni Kinyuan. Lagi niya akong pinipilit na makipag-isa sa kanya. At malamig na pinatay ang asawa niyang nagmamahal sa kanya. Nakakagalit siya. Kaya pala, noong nakaraan, ang pamilya Kin ay naghirap dahil sa pagkabulag at pagkaputol ng paa ni Kinyuan. Sobrang hirap ng pamilya sa pera. Lumalabas na ang pamilya Tan ang may pakana nito. Kaya pala, ang lolo Tan ay naghihiganti para sa iyo. Paano mo nalaman? Sinasamantala ng pamilya Tan ang kaguluhan para sakupin ang pamilya Kin. Maaming ari-arian ng mga magsasaka. Paano ko hindi malalaman? Sinusubaybayan mo kami. Naririnig mo ba, Henel ng Chan? Halika at makinig ka. Niloloko mo ako. Tulad ni Tan-er, napakasama at napakatanga. At hamak na anak ng ikalawang asawa, hindi kayang pakasalan ng aming Zengwo Hao. Tanging ang general ng Chance ang karapat-dapat sa iyo. Ayuan, huwag kang magkamali. Ano ang ebidensya mo? Gusto mo ng ebidensya. Nilinlang ka ni Tan Weiwei na may malubhang sakit siya. Pinilit kanyang pakasalan siya para magamit ang pera ng pamilya Qin upang punan ang pagkawala ng negosyo ng pamilya Tan. At gagamitin ka para sa illegal na asin at bakal ng kanyang ama bilang sakripisyo. Siya ang makulong para sa kanyang ama. Si Tan Weiwei at ang kanyang masamang ina, nais pa ring patayin si Hao Yu. Hindi inaasahan na hindi lamang nakaligtas si Hao Yu, ngunit nailigtas din ang kanyang buhay. At pinilit ang kasal para iligtas ka at ang pamilya Qin. Ang sinasabi mo. Totoong lahat ito. Nang mabigo ang isang plano, nagkunwari si Tan Weiwei na magpapakamatay sa bangin. Sinadyang itulak ka pababa para patayin ka. Upang samantalahin ang kawalan ng lider ng pamilya Qin para gumawa ng gulo. Kung hindi dahil kay Hao Yu noong nakaraan na nag-alay ng buhay, upang protektahan ang pamilya Qin para sa iyo. Kahit na gumaling ang iyong mga mata, ikaw ay magiging isang tanga. At mahirap na karaniwang tao. Hindi totoo ang mga ito. Nagsisinungaling siya. General ng Chance, hindi ba nakakagulat, hindi ba inaasahan?
Ito ang babaeng minahal mo sa loob ng 5 taon. Ikaw ang pumatay kay Haoyu. Ikaw ang nagtanggal kay Haoyu sa tabi ko. Ikaw, dapat kang mamatay. Kaya totoo pala ang sinabi ni Haoyu. Pinilit ni Haoyu ang kasal. Para lang iligtas ako. At ako. King Yuan, mali ako. Patawarin mo ako, pwede ba? Magiging masaya tayo, hindi na tayo maghihiwalay pa. Umalis ka. Tan Weiwei, ikaw at ang ina mo. Pinatay ninyo ang ina ni Haoyu, ginawa ninyo siyang walang tirahan. Tapos gusto nyo pa siyang saktan. Ang pamilya ninyong Tan. Wala akong palalampasin. Ako. Napakatanga ko talaga. Ngayon ko lang nakita ang tunay na mukha nyo. At ako. Para kay Haoyu. Mas nakakadiri pa sa'yo. Hindi ba patay na ang babaeng Tan? Bakit may nag-alok pa ng kasal sa paada? Patay na. At ginamit pa, basura na. May kumukuha pa rin. Tumigil ka. Pero yung parada, sumisigaw. Parang, ang anak ng Zheng Guohao, nag-alok ng kasal at kasunduan. Pinapatahimik ko kayo, hindi mo ba naririnig? Hip ng chance, may problema ka ba sa pag-alok ko ng kasal? Kay Tan Haoyu? Anong problema? Jiangli, buhay pa ba si Haoyu? Nasa'yo ba siya? Hip ng chance, matagal nang patay si Haoyu. Ikaw ang pumatay sa kanya, nakalimutan mo na? Eh bakit nag-aalok ka ng kasal kay Haoyu? At nagpaparada ka pa, ano ibig sabihin yan? Kasi si Haoyu, buhay man o patay. Pakakasalan ko siya. Hindi pwede, asawa ko si Haoyu. Una kong asawa, hindi mo siya pwedeng pakasalan. Hip ng chance, hiwalay na kayo, nakalimutan mo na? Hindi kami hiwalay. Ibalik mo sa akin ang alaala naming dalawa ni Haoyu. Hip ng chance, naalala ko, dala mo. Ang kasulatan ng paghihiwalay ninyo ni Tan Haoyu. Hindi ba para ipaalam sa lahat? Nahiwalay na kayo? Hindi. Hindi kami hiwalay ni Haoyu, hindi. Hindi kami maghihiwalay ni Haoyu. Hip ng chance. Ito ang huling bagay na ibinigay sa'yo. Ni Tan Haoyu. Paano mo na itibag iyan? Bukas, dadalhin ko ang abo. At pleke ni Tan Haoyu sa Hilaga. Malayo sa'yo, malayo sa pamilya Qin. Tumahimik ka. Wala kang karapatang dalhin siya. King Yuan. Sisiguraduhin kong hindi mo na muling makikita si Tan Haoyu kailanman. Bumalik ka rito. Jiangli, hindi mo pwedeng dalhin si Haoyu. Anong karapatan mo para dalhin si Haoyu? Inyuan, ikaw ang pumatay sa kanya. Kung alam ko lang.
Dapat sana'y pinilit ko siyang sumama, kahit magalit pa sakin. Kahit tapaano. Buhay pa sana siya ngayon. Paumanhin, how you? Paumanhin, ako ang nagtulak sa iyo sa kamatayan. Ako ang may kasalanan. Kumalma ka, Kinyuan. Anong silbi ng pagkalma ko? Hindi ako patatawarin ni Haoyu. Hindi na siya babalik. Ako ang pumatay kay Haoyu. Ako. Hindi na siya makakabalik. Kinyuan. Kahit hindi na bumalik si Manang, paano naman yung mga pumatay sa kanya? Huwag kang magpabaya at sumuko ng ganito. Tama. Hindi pa ako nakakaganti para kay Haoyu. Hindi pa ako pwedeng bumagsak. Pamilya Tan. Babayaran niyo ito ng napakalaking halaga. Anong gagawin mo? Bitiwan mo ako. Anong karapatan ninyong dakpin ako? Kahit na ang aming pamilya ay nawalan ng dangal, hindi mo dapat tumatay. Ang kamatayan ay masyadong magaan na parusa para sa'yo. General. Noong mga panahon, ang mga nanakit sa kanya ay sina Tan Weiwei at Madam Liu. Wala akong kinalaman. Hindi kita papatayin. Gagawin kitang mabuhay ng Huwag. hindi ka makamit ang kamatayan. General, kahabagan nawa, General. Tan Weiwei. Noong nagkunwari kang may sakit at pinilit si Haoyu na magbigay ng dugo. Ngayon, ibabalik ko sa iyo ang dugong iyon. Ibalik mo lahat yan. Yung dugo noong araw, hindi naman talaga ginamit sa akin. Aiwan. Hindi mo ko pwedeng ganyanin. Mga tao. Kunin niyo ang dugo niya at alisin niyo sa kanya. Aiwan, hindi mo ko pwedeng ganyanin. Gaano karami ang kinuha ni Haoyu noon? Huwag. Siya. 10 beses. Aiwan, huwag. Haoyu, nabawi ko na lahat ng sayo. Ngayon, wala nang makakakuha ulit. Haoyu. Huwag kang matakot.
Naibalik ko na lahat ng utang ni Tan Weiwei sa'yo. Lahat na yon. Maligayang bati, General. Sana'y magpakailanman kayong magkasama. Hindi. Ayaw ko. Tapos na ang takdang panahon. Pwede ko na bang mabawi ang asawa ko? Nabuhay ulit ako. Kapatid, lasing ka na. Si Kinyuan ang asawa ko. Umalis ka na rito. Kung hindi dahil sa malubha kong sakit noon, at kailangan mong magpalit ng dugo sa akin para ako'y gumaling, hindi ka pakakasalan ni Kinyuan. Ikaw, How are you? Bumalik na ako. How are you? Bumalik na talaga ako. Aywan, ano nang ginagawa mo? Bakit mo siya niyayakap? Tan Haoyue, ikaw na naman ba yon? Manang, anong nangyayari kay kuya? hindi ko rin alam. Tinatanong mo ako kung sino ang pinakamamahal ko. How are you? Tinatanong mo ako. Kung sino ang pinakamamahal ko, Wenrui, tinatanong mo ako. Kung sino ang pinakamamahal ko? Kuya, sino ang pinakamamahal mo? Ang pinakamamahal ko ay ang asawa ko. Tan Haoyu. Ngayon, ipahayag ng general na ito. Ang pinakamamahal ko ay ang aking asawa. Tan Haoyu. Si Tan Haoyu ang tanging tunay kong asawa. At ang tanging may bahay ng Qin Estate. Higit sa lahat, siya ang aking kinyuan. Sa mundong ito, pinakamamahal. Aywan. Pinagbuhatan mo ako ng kamay dahil sa babaeng ito. Ikaw talaga ang dapat paluin. Bulag at pipi ako noon, hindi ko nakita ang tunay mong pagkatao. Mula ngayon, huwag mo nang subukang maghasik ng lagim at sirain si Haoyu. Hindi ako naniniwala, mahal mo pa rin ako. Ikaw ang may kagagawan nito, hindi ba? Mahal, nasaktan ka ba? Tingnan ko. Basta't ligtas ka, okay lang. Mga tauhan, dalhin niyo ang babaeng ito. Aywan, hindi sinasadya, hinawakan ko lang ng marahan. Si Ed. Aywan, hindi mo ako pwedeng ganyanin. Dr. Jayang. Tignan mo ang asawa ko, buntis siya, ano ang dapat gawin?
General. Malusog ang katawan ng iyong asawa. Normal ang pulso. General, ikaw lang ang kinakabahan. Pasensya na. Kinyuan. Ikaw at si Tanwiwi sa harap ko. Nagpapanggap. Ano ba talaga ang gusto nyo? May sakit na naman ba si Tanwiwi? Hindi. Wala siyang kinalaman dito. Ako mismo ang nagbago ng isip. Malubha ang sakit niya ngayon, tama ba? Kailangan mo na naman. Ano ang kailangan kong ibigay? Bato. O puso? Hindi ko kailangan ng kahit ano sa'yo. Gusto ko lang na manatili ka sa tabi ko. Kinyuan, kilalang kilala kita. 5 taon na tayong kasal, palagi kang malamig sa akin. Bakit bigla kang nagbago? Huwag mo na akong lokohin. Kung sasabihin kong na naginip ako, sa panaginip iniwan mo ako. Sa panaginip ko, marami akong nagawang pagkakamali. Nang mawala ka na sa akin, saka ko lang naunawaan. Ikaw pa rin ang taong pinakamahal ko. Kinyuan. Ano ba talaga ang gusto mong makuha mula sa akin ngayon? Ang pag-ibig mo lang ang gusto ko, wala akong ibang hinihingi. How are you? Nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hayaan mong alagaan kita at ang ating anak ng maayos. Sa pagkakataong ito, hindi na ako muling magkakamali. Magiging mabuti ako sa inyong dalawa. Pero Kinyuan, buntis ako ngayon. Para sa ating anak. Hindi na ako pwedeng gumawa ng anuman para kay Tanwiwi. Pagod na ako. Kinyuan. Hiwalayan na natin. Hanapin mo na si Tanwiwi mula ngayon. Ibinibigay ko sa iyo ang iyong kalayaan. Hindi. Hindi. Hindi ako papayag na tayo'y maghiwalay. Hawiwi, talagang naintindihan ko na ang pagkakamali ko. Wala itong kinalaman kay Tanwiwi. Ako mismo ang nagbago at nagsisi. Kung ano man ang galit mo sa akin. Kung paano mo ako pagalitan. Sampalin mo man ako, lahat ay tatanggapin ko. Pero huwag kang umalis. How are you? Para sa ating anak. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kapag sa tingin mo ay hindi ako sapat, maaari mo akong iwanan anumang oras. Kung gayon, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ayuan. Ito ay silid-aklatan, lugar mo sa paghawak ng mga gawaing militar noon. Hindi mo ako pinapalapit dito. Ngayon, paano mo itong isinabit dito? Tanggalin na natin ito. Sa tingin ko ay maganda ito. Mahal, dati ay hindi ko alam ang halaga mo, ngayon gusto kong ipahayag sa buong mundo na ikaw ang pinakamamahal kong asawa. Kapag dumating ang panahon, at ipinanganak na ang ating anak, maghahanap ako ng pintor. Upang iguhit ang ating larawan bilang mag-anak. Ayuan, ikaw. Mula ngayon, ikaw at ako magkasama. Nandito ako, alagaan kita habang inaasikaso ang mga gawaing militar. Nagbago na ang general, sa wakas nakita na niya ang kabutihan ni Mrs. Dati hindi siya pinapansin si Mrs. Ngayon, bakit siya naging malapit na? Tanhawi, lumabas ka. Binibining Tanner. Wala kang paanyaya, hindi ka maaring pumasok. Binibining Tanner, ito ay ang Kin Mansion, hindi ang inyong Tan family. Umalis ka na rito. Sino ka ba? Ako ay isang mahalagang bisita ni Kuya Kiniwan. Ako ang pinakamahalaga kay Kuya Kiniwan. Ikaw ay nangahas na harangan ako. Kuya Ayuan, bakit mo ako sinasaktan para sa kanya? Siya ay isang katulong lamang. Ang mga tao sa Kin Mansion ay aking mga tao, hindi ko siya ipagtatanggol. Ikaw ba ang ipagtatanggol ko?
Mabuti ang paghampas sa kanya, dating mayabang siya. Kaya pala mula nang ikasal kayo, hindi mo ako pinansin. Nabihag ka ba ng walang hiya? At nagpupumilit na pakasalan ang babaeng iyon? Kuya Aywan, paano mo magagawa sa akin ang ganitong kalupit at pagkawalang bahala? Hindi lang ako kaya, ngunit mas lalo pa akong magiging malamig, walang puso at malupit. Ang mga pagkalugi ng iyong pamilya, ang pagputol ng mga supply, at ang kakulangan sa pananalapi. Lahat iyon ay ginawa ko. Ano ang sinasabi mo? Ikaw ang sumisira sa aming pamilya. Tama. Ikaw at ang iyong masasamang magulang sa loob ng maraming taon ay inapi si Haoyu, hindi ba dapat? Naipaghiganti ko siya. Kuya Aywan, ano ang sinasabi mo? Ako ang tunay na nagmamahal sa iyo. Hindi ako naniniwala na magmamahal ka kay Tan Haoyu. Pinipilit ka ba niya? Dati, bulag ako at hindi ko nakita ang iyong tunay na kulay. At hindi ko rin nakita ang aking puso. Ngunit ngayon, nakita ko na. Haoyu, ang pinakamamahal ko. Tan Weiwei, pinapayuhan kitang. Huwag mo na akong buluhin. At lalo nang huwag mong siraan ang aking asawa. Kung hindi, hindi ako mag-aatubiling wasakin ang iyong pamilya. Hindi pwede yan. Hindi ako naniniwala na gagawin mo yan sa akin. Ikaw ba ang dahilan nito, putang ina mo? Tan Weiwei, hindi ka ba? Hindi mo maintindihan ang sinasabi ko. Kung ganon, huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Tio Wang, Opo, General. mula ngayon, siguraduhin hindi na lalapit ang babaeng ito sa asawa ko kahit kalahating hakbang. Tungkol naman sa pamilya Tan, lumalamig na ang panahon. Dapat nang magwakas ang pamilya Tan. Kuya Aywan, Kinyuan. Ako ang pinakamamahal mo, hindi mo yan dapat gawin sa akin. How are you? Alam ko na ang lahat ng nangyari. Ang mga nakaraan, kasalanan ko, tanga ako. Ang taong talagang gusto kong protektahan. Palagi pala yung babaeng mayakap ang larawan ng ina niya. At umiiyak na maliit na babae. Yung babaeng hindi ako iniwan nang ako'y bulag at pilay. Naalala mo na rin sa wakas. Naalala ko na ang lahat. Naalala ko na ikaw pala yung maliit na babae. Ikaw pa rin ang nag-alaga sa akin. Hindi si Tan Weiwei. Mula ngayon, hindi na ako maluloko niya. Sa hinaharap magpakailanman. Ikaw lang ang mamahalin ko. How are you? Mahal kita. Yuan, mahal din kita. Pinapatawad na kita. Mula ngayon, magkasama tayo magpakailanman. Alagaan nating mabuti ang ating anak, ha? CJ. Sabay nating alagaan ang ating anak. Ngayon, Aywan, sa wakas may asawa ka na. At mukhang ama na, marunong ka ng magmahal. Hindi na sayang ang pagmamahal ni Haoyu sa'yo. Sa loob ng maraming taon. Iligtas ang ina. General, kumalma ka. Ang asawa mo'y nanganak na.
At napakaganda ng kanyang pangangatawan. Binabati kita, General, sa iyong anak na lalaki. Ligtas ang ina at ang bata. Mabuti naman. Buti na lang. Ako'y nabuhay muli para maitama ang lahat. Mahal, ngayon ay mainam ang panahon, sinabi ni Xiangsu. Maganda ang tanawin sa tabing ilog. Pumunta tayo sa pamamasyal doon, ano? Mahal, ano bang problema mo? Bakit bigla mo nais pumunta sa tabing ilog? Gusto ko lang lumabas at maglakad-lakad. Hindi pwede ba? Pasensya na. Nag-isip lang ako ng labis. Kung gusto mong pumunta, samahan kita. Esan, General Shans. Ang swerte naman, nakita ulit tayo. Jiangli, sinundo mo ba ako? Kinyuan, ipapakilala ko sa'yo. Si Jiangli na ito ang pinakamamahal ko. At siya rin ang ama ng ating anak. Hindi ako naniniwala. Mahal mo ako, paano ka pwede na nakipagrelasyon sa ibang lalaki? Kinyuan, ang pag-ibig na dumating ng huli, mas mababa pa kaysa sa damo. Dati binigay ko na lahat para sa'yo, halos hindi ko na. Kinuha ang puso ko at ibinigay lang sa'yo. Pero paano mo ako trinato? Bakit kailangan kong maghintay pa sa'yo ng pamatagalan? Hindi yan totoo. Mahal mo ako lang ang mahal mo. Hindi. Hindi na kita mahal. Hindi pwede, Haoyue, mahal kita. Mahal mo rin ako. Kinyuan, huli na ang lahat. Hindi pwede pa, hindi pa huli, muling isinilang ako. Nabubuhay ka pa at nakatayo ka ngayon sa harapan ko. Pwede pa tayo magsimulang muli. How are you? Nagkamali ako. Alam ko na talagang nagkamali ako. Kinyuan, hindi mo ba naiintindihan? Hindi babalik si Haoyu sa tabi mo, dahil ko siya kukunin at isasama. Ano bang sinabi mo? Kinyuan, patay na ako. How are you? Kinyuan. Sa wakas na tauhan ka na. Kinyuan. Alam mo ba na nakakulong ka sa ilusyon? At nabaliw ka na ng buong 2 taon. Hindi. Impossible. Paano nangyari ito? Hindi ba't nasa tabi ng ilog ako? How are you? At si Jiangli. Bakit ako narito? Tama na. Kinyuan. Hanggang kailan mo palilinlangin ang iyong sarili? Patay na si Tan Haoyu, 2 taon na siyang patay. Hindi. Impossible. Hindi ito totoo, nabuhay na ako muli. Kaya kong itama ang lahat. Naghihintay pa rin si Haoyu sa tabi ng ilog, Haoyu. Naghihintay pa rin siya sa akin. Naghihintay si Haoyu, kailangan kong bumalik sa kanya. General. Bakit niyo ako dinala rito? Saan niyo itinago si Haoyu? Nasaan si Haoyu? Ibalik niyo sa akin si Haoyu. General, ang iyong asawang si Tan Haoyu.
Tumalon na sa ilog at patay na sa loob ng 2 taon. Huwag ka nang magpakatanga. Nakita mo na ang bangkay noon, hindi ba? Tumalon sa ilog. Nagpakamatay. Ayuan. Kung buhay pa ako ngayon, siguradong masaya ako. Alam mo na ang buong katotohanan. At muling umibig sa akin. Palagi kitang minahal. Ngunit ayuan. Wala nang maibabalik, pagod na ako. Ayaw ko nang magmahal. Huwag pakiusap. Huwag mong sabihin. Kinyuan. Aalis na ako. Hindi ka pwedeng umalis. Manatili, hindi, huwag kang umalis, manatili. Pakiusap. How are you? Maaari ba kitang halikan ng isang beses? Una. At huli. Kinyuan nang ako'y mamatay sa ilog. Ano ang ginagawa mo? Hahalikan mo ako. Karapat-dapat ka ba? Peke, lahat ay peke. Ano ang muling pagsilang? Ano ang pagbabalik? Lahat ay kasinungalingan. General. Kinyuan. Yun pala. Yun pala, matagal na akong nababaliw. Sa araw-araw na pagdurusa. Ganap na nabaliw. How are you? Sasamahan na kita. Kinyuan. Minsan, nagkaroon ako ng pinakatapat na pag-ibig sa mundo. Sayang, nawala ko siya. Nawala ko ang babaeng pinakamahal ako sa mundong ito. How are you? Kung may kabilang buhay. Sana makita pa kita muli. Sa pagkakataong ito, ako naman ang magmamahal sa iyo ng maayos. How are you? Mahal kita. Hahanapin na kita.